napakagandang cinema din kung saan they have a butler service at mga upuan na super bonggang-bongga, sobrang komportable. Kaya abangan niyo po lahat ng mga papakita namin sa inyo mamaya. At ang mga ipapalabas namin mga eksena dito sa Chaos kasama si Enrique at ang mga nagaganda mga dilag dito. Naku, patikim pa lang po yan. Kung gusto niyo na maganda, eh dito na kayo. Eh maganda ba ikaw mo? Lipat naman tayo kina Lynn at Monica. Hey, Mare! Uy, nakikita niyo ba itong butot namin ni Monica? I love it. Feeling ko dahil And the headdress also, diba? Oo nga, I feel like a peacock. I love it. Pero good morning po sa iyo lahat. Narito po tayo sa napakagandang Resorts World Manila na napakalapit lang po sa NAIA Terminal 3. Diba? Sobrang lapit. Stone's throw away lang yan. Naku, ang dami-dami niyo po makikita rito ngayon. Sobrang dami. And speaking of makikita, diba? Talaga feel natin ang ating Vegas party today. I feel like I am in Las Vegas. Ay, nga pala, Mare. Malapit na ang Valentine's Day. Very malapit na. Kaya may papakita po namin sa inyo ay matamis, masarap, pero may kakaiba itong kapangyarihan. Kapangyarihan. Ang power Ano niya, kaya ang Mare? power niya? Ay, secret! Mamaya alamin natin. Kasi speaking of kapangyarihan, ito yung sinasabi nila most aphrodisiac food of all time. So tamang-tama ngayong Valentine's. Ako mismo kailangan kumain ka niya. Kasi mamaya papakita natin. Actually, ito ay ang chocolate. Ooh! Yan may breakfast natin this morning because I totally agree. I love it. I wish, Ana. Kalimutan mo na ang diet. Oo, na mo na mag-diet. It's a great day today. Ay, nga pala. Siyempre, sa inyo nag-aabang na ng showbiz. Ang kakaibang showbiz po namin today dahil si Luan at si Squillar, aba, may pinuntahan. Walang iba kundi ang set ng I Love You, pare. Yay! O, di ba, bigati na kasama yan si Regine Velasquez at Dong Dantes. Go, guys! Ano ginagawa niyo dyan? Ay, heart you, pare. Okay, good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa taping mismo ng pinakabagong comedy romance ng GMA, ang I Heart You Pare. At nandito sa likod ko ang ilan sa mga performers ng I Heart You Pare. At mamaya makakasama natin ang buong cast ng I Heart You Pare sa pangunguna siyempre ni Miss Regine Velasquez at ni Ding Dong Dantes. So dyan lang kayo, maraming exciting na mangyayari. Back to studio! Diyan lang kayo. Siyempre, hindi namin kalilimutan ang siksik ng mga top hirit naming balita ngayong umaga. Una na dyan, para sa mga nag-aalmusal, ang presyo po ng ating pandesal at tasty bread. Posibleng tumaso naman. Pabihirang showdown din na maasahan muling pagdinig ang Senado sa umuning katiwalian sa Armed Forces of the Philippines mamayang hapon. Lalo pat 4 na senador maghahain ng kaso kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Samantala sa kampanya kontra droga, isang customs police at asawa niyang dating vice mayoralty candidate sa Samar may nahulihan po ng 25 milyong pisong halaga ng cocaine. At sa ating sports, Manny Pacquiao posibleng mag-uwi na naman ng bigating parangal at tanghaling Sportsman of the Year. Makakabog niya kaya yung si Kobe Bryant sa award na yan. Yeah. Why not? Hindi, kakabugin kaya si Kobe. Si Kobe. Oh. Masusunod kaya niya. Di ba si Kobe fan naman din ni Pacquiao? Oo, tsaka Oo. diba may mga commercials together pa dapat. Tsaka si Pacquiao pwede mag-basketball. Kita nyo naman. Pero si Kobe ba pwede mag-boxing. Oo nga naman. Ito na ang una nating balita. Nako, ito po. Rhea, papandesal ka na. Ay! Nagbanta na nga po mga panadero na posibleng tumaas muli ang presyo ng paborito nating pandesal at tasty bread sa pagpasok ng buwanang Marso. Itong Enero lang tumasa ng piso ang presyo ng regular loaf bread, 50 centimos sa kada 10 piraso ng pandesal at 2 piso naman sa Pinoy Tasty. Ayon kay Antonio Limpit, presidente ng Filipino-Chinese Bakers, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng tinapay ay dahil sa nagmamahal na halaga naman ng harina. Inaasang tataas ang presyo nito bunso ng matinding baha na naranasan ng Australia na isa sa pinakamalaking supplier ng trigo na siyang pinanggagalingan siyempre ng harina. Inabisuan na po siya, inabisuan na sila ukol dito ng flour millers at patuloy namang kinukuha ng GMA News ang reaksyon ng Department of Trade and Industry. Wala magagawa ang DTI. Ang batay lang nila yung hindi abusuhin. Yes. Kasi una-una binaha Australia. Ang Russia nagyayelo. Yan ang mga pangunahing supplier ng trigo sa mundo. Recently, hinagupit pa yung Australia ng hurricane. Medyo may matindi. hurricane pa Sunod-sunod talaga. yung ano doon, di ba? Yes. So, wala naman tayong trigo din dito.
dito. Hindi naman talaga mag-import din tayo. Sabi ko nga, hindi mo pa tayo pwede magtanim ng trigo dito. Hindi pala. Hindi Hindi pala pwede yung lupa dapat natin. malamig. Mainit dito. Alright, samantala, 25 milyong pisong halaga ng cocaine ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang buy-bust operation sa isang hotel sa Timog Avenue, Quezon City kahapon. 5 kilo po ng blocking cocaine ang nasabat mula sa mag-asawang Jess at Maria Lurias Abuyong. Sumama rin sa operasyon sina PDEA Head Director Retired General Jose Gutierrez Jr. at si Director Wilkins Villanueva. Anila 1 buwan nang minamanmanan ang mag-asawa na kapwa mga taga-Samar. Ang lalaki isang customs police, habang ang kanyang misis ay dating kumandidato sa pagka-vice mayor. Tipid ang sagot ni Jess Abuyong nang kunan siya ng reaksyon hinggil sa pagkakadakip sa kanya, pero ang kanyang asawa papalit-palit po ng pahayag ukol sa pag-ako sa krimen. Isang alias Gary ang hinahanap naman ngayon ng mga otoridad na itinuturong kasabwat ng mga suspect. Wala nang urungan ang pagpapa-cite for contempt kay dating Secretary at dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes at sa kanyang abogado na si Attorney Bonifacio Alintahan. Ngayong araw inaasahang ihahain ito ni Senator Miriam Defensor Santiago, Francis Escudero, Jingoy Estrada at Antonio Trillanes IV. Nag-ugat ang nasabing hakbang sa pag-iwas umano ni Reyes sa nasagutin ang akusasyon ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na tumanggap daw siya ng 50 million pesos na pabaon nang magretiro siya sa serbisyo. Giit naman ni Senator Santiago, dapat daw magpakita na si Reyes sa muling pagdinig ng Senado ukol dito mamaya. Maghahain din sina Santiago ng mosyon para kontrahin ang pagpapa-inhibit sa kanila ng kampo ni Reyes mula naman sa mga gagawing pagdinig ng kinakasangkutan nitong anomalya. Ayon kay Santiago, hindi raw sila kailangan maging impartial sa mga Senate hearing dahil hindi naman daw yun matatawag na judicial trial. Nang kuna naman ang reaksyon, sinabi ni Attorney Alintahan na nagulat ito sa hakbang ng 4 na senador. Anya, napaka-arugante na ng Senado. Wala naman daw masama sa inihain nilang motion to inhibit dahil halata raw talaga na bias ng 4 na senador. Kung itutuloy ang pag-cite for contempt kay Reyes, posible silang maghain ng motion for reconsideration o di kaya ay idulog ito sa Korte Suprema. Parang nasanay yata si Secretary Reyes sa Executive Order 464 ng panahon ni Pangulong Gloria na hindi sila pinapaharap sa Senado. Dahil kaya pala hindi sila pinapaharap sa Senado, ganyan, magkakabukingan na yung mga pabaon na yan. Dapat nga masama ang loob ni Reyes sa iba pang Chief of Staff dahil 50 million lang siya. Di ba? Sina 100 plus. 100 plus sila. Hindi naman sabihin niya na, mas pagmumukha pa siyang mabango nga sa publiko, sasabihin niya, dumating to, hindi ko naman alam na may ganito. Naman na lang niya yung problema. Walang denial. Hindi siya tumagal, sabi niya. Tinitigan niya si Colonel Rabusa, sabi niya, ganib ba ako? Kasi namigay siya eh. Binigyan niya si Rabusa ng $20,000. Pero hindi niya nakinwestiyon nung tumanggap siya ng 50 million kung saan galing yun. Basta binigay salamat. Ngayon, di ba may nadidiin si yung resident auditor ng ISAP, si Divina Cabrera. Yan, naharap po siya ngayon sa Senado. At ayaw lang siyang pagsalitain pa ng kanyang mga amo, pero sa initial na pakipag-usap po sa kanya, paniliwanag niya sa akin. Meron palang PS o personal savings saka MOE ang budget. Yung MOE yun lang daw ang nag-check nila. Tsaka walang pre-auditing pala ngayon. Walang darating sa'yo, resibo na. Siyempre, pinumahan na nga naman niya. Ngayon, yung pinasabing humingi siya ng 1% na 2%, sabi niya taasa, no? 2% na lang, komisyon. Sa Senado na raw niya ipapaliwanag. Kasi, yun nga, kaya nga mga resident auditor ngayon ng iba't ibang departamento ng gobyerno, binago na yata ang pangalan, no? Commission ba o audit? Pero sana magsalita na rin yung mga previous chiefs of staff, di ba? Para hindi lang, kasi parang sabi na ganito nakuha nila, hindi pa naman sila, hindi lahat nagdadena, hindi pa lahat nagsasalita, di ba? So siguro kung sila rin mismo ang magkusa ng humarap, baka magkarinawagan ng konti. Tradition pala eh. Wala, ang problema, madaling mag-deny, diba? Oo nga. Hindi ako tumanggap. Lifestyle check na yan ng BIR. Saka ang sama-sama nga ng loob talaga, di ba? Itong si Heidi, dahil mismong COA, hindi siya sinuportahan dun sa kanya mga Sabi nga niya, di ba? Kuha ko, di ba? Auditor ako, di ba? You stand by. Sabi naman ng COA, paano ko susuportahan? Wala ka naman sinabit na report. Wala siya sinabit daw na report. Kaya yung kanyang kwento, kita mo sa House at Senate, di ba? Senate ayaw na yung magkwento. Kasi sa House, nagkwento na siya, hinihingan siya dokumento. Wala siyang maipakita, nasa
nasa ano na raw, ombudsman. Eto naman po, maiba ng konti, balitang sports po tayo. Posibleng mag-uwi na naman po ng bigating parangal para sa Pilipinas si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao. Idaraos na kasi ngayong araw sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates ang prestiyosong Laureus World Sports Awards. At nominee po ang ating pambansang kamao bilang Sportsman of the Year. Kikilalanin po sa Laureus World Sports Awards ang mahusay na personalidad sa sports noong taong 2010 at kabilang sa mga kalaban ni Pacquiao ay si NBA superstar Kobe Bryant. At pinipili po ng mga veteranong sports editors, writers at broadcasters mula sa 150 bansa at ng mga miyembro ng Laureus World Sports Academy ang tatanghaling Sportsman of the Year. Wow! Wala At naman kaya kayo si question. Congressman. Ilang taon na si Manny lang yata nagbo-boxing. Yes. Siya lang nagpapasok ng pera sa Boxing talaga. WBC, Yes. WBO. Ay, halos lahat nga yata yung bankrupt na yata. Tsaka hindi nawawala yung ingay ng pangalan niya dahil ito, may papalpit na namang laban, di ba? At 8 belts na, ha? 8 belts. So, Kaya niya. hopefully, masungkit uli. Kaya nga siya nagpa-practice. Talagang kailangan masuot niya pala yung 8 belts. Mabigat. Okay, sa balita nakabang pagtataas ng presyo ng tinapay sa Marso, abay, ano naman kaya reaksyon ng mga panadero at syempre ang kanilang mga suki sa na maaga pong kinamusta ni Susan Enriquez mula po sa isang bakery Santa Ana, Maynila. Susan, papandesal ka naman. Yes, good morning, Igan. So mga kapuso, doon sa mga mahilig magpandesal, kumain ng tinapay para sa kanilang breakfast o kaya naman sa kanilang merienda. Ito po, sa darating na Marso ay baka po magkaroon ng pagtataas sa presyo ng tinapay. Ayon po ito kay Ginoong Antonio Limpit na siya presidente ng Chinese Bakers. Pero hindi naman po sinabi ni Ginoong Limpit kung ano ang dahilan ng napipintong pagtataas sa presyo ng tinapay sa darating na Marso. Pero sa ngayon po ay may mga nagtaas sa presyo ng mga ingredients o yung mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Gaya po ng asukal na ang kada sako ay nagkakahalaga po dati ng 3,200 per sack. Pero ngayon po ay umaabot na ito sa 3,300. Samantala ang harina na dating 810, umaabot na po ito ngayon sa 850. At ang mantika naman, yung kada balde mula po sa dating 1,200, abay malaki ho yung itinaas nito, ay umaabot na po ngayon sa 2,000. Ha? Hindi pa ho alam ng mga mamimili na meron pong nakatakdang pagtataas sa presyo ng tinapay sa darating na Marso. Ilang araw na lamang po yan at Marso na. Ang presyo po ng pandesal at tasty ay stable naman. 2 piso bawat piraso ng tasty at ang loaf naman, yung tasty, ay 43 pesos. Matagal na pong hindi nagtaas pero niliitan po yung size. Kung mapapansin ho ninyo, medyo lumiit ho yung size na nabibili nating pandesal at saka tasty. Ang presyo po ng iba pa mga tinapay ay nagtaas ng 50 centavos gaya po nitong pandikoko na dati ay 3 pesos bawat piraso. Ngayon po ay umaabot sa 3.50 per piraso. Mamaya abangan po ang libreng agahan namin dito sa Santa Ana Market. Mula po rito, back to studio po tayo. Okay, salamat, Susan Enriquez. Ayan, palaman na lang problema natin, ano? Samantala, nakauwi na sa bansa ang 26 na Pilipino na lumikas po mula sa Egypt. Sila ang unang nag-avail ng libreng repatriation mula sa ating embahada sa Cairo. Karamihan po sa kanila household service workers, habang ilan ay mga scholar at nurse. Ayon sa DFA, maraming Pilipino pa rin sa Egypt ang piniling manatili roon dahil malayo naman sila sa Tahrir Square na sentro po ng kaguluhan. Pero may ikalawang batch pa ng mga Pilipino mula sa Egypt na inaasahang makakauwi sa Miyerkules. Muli naman tiniyak ng DFA na patuloy nilang tinututukan ang lagay ng mga Pilipino sa Egypt. Sa ibang balita naman po, pangako ng Philippine National Police na iimbestigahan nila ang sinasabing intelligence report ng AFP na nag-aakusa kina Director Roberto Rosales at dating Traffic Management Group Chief Napoleon Cauyan. Bilang po yung mga protektor ng Dominguez Carnapping Group. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Agrimero Cruz, dapat magpaliwanag tungkol sa issue sina Rosales at Cauyan na kahapon ay tahasang itinanggi na ang mga akusasyon. Ginagawa kaming fall guy. I welcome any investigation and also include that person who made the report. Itinanggi ni Police Director Roberto Rosales na protektor siya ng Dominguez Carnapping Group. Giit ng opisyal, ginagawa lang siyang fall guy. Hindi nga raw nakakausap ni Rosales sina Raymond at Roger Dominguez. Idinipensa rin niya si dating Traffic Management Group Chief Napoleon Cauyan. Ito pa nga raw ang nagtitip ng impormasyon kay Rosales laban sa mga carnapper. Hinala naman ni Cauyan, posibleng ang mga kaaway niya sa PNP ang nasa likod ng paninira sa kanya.
Hamon ni Rosales sa mga nagdadawit sa kanya sa carnapping, maglabas ng ebidensya. Handa rin daw humarap sina Rosales at Cauyan sa anumang investigasyon. Kinunan ng reaksyon ng GMA News ang AFP na siya raw pinanggagalingan ng intelligence report pero no comment ang sagot ni AFP spokesperson Jose Mabanta. Samantala tututukan po ang kontrobersyang kumakaladkad ngayon kina Rosales at Cauyan. Ang kanilang sagot sa lumalabas na akusasyon, abangan po yan mamaya sa unang balita.